Nanganak ako ng isang sanggol na sirena para sa emperador. Wala siyang mga paa, isa lamang buntot ng isda na balot ng pinong bughaw na kaliskis. Nang makita ito ng bihasang komedrona sa palasyo, agad siyang nahimatay sa takot. Ang personal na aliping si Yunshu ay biglang lumuhad sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga ngipin. Mahal na ginang ito. Habang tinitingnan ko ang sanggol na mahimbing na natutulog sa aking bisig. Labis din ang takot sa aking puso, kasabay ng matinding pagkalito, matapos ang 10 buwang pagdadala. Ang aking isinilang ay hindi prinsipe, hindi man lang isang ganap na tao. Tapos na siguradong mamamatay ako. 5 taon nang nakaluklok si Emperador Yinling, ngunit wala pa ring supling. 6 na buwan ang nakalipas, matapos manganak ng patay na sanggol ang unang nabuntis na consort Xian. Nagngit-ngit siya sa galit, ipinatapon niya ang buong angkan ni Consort Yin. Ayokong ipatapon, mas ayokong ituring na halimaw ang aking anak, at igapos sa altar at sunugin ng buhay. Sa sandaling ito may narinig na matinis na boses ng eunuko sa labas ng bintana. Nanganak ba ng maayos si Mahal na Su? Naghihintay pa ng balita ang mahal na emperador. Mabilis ang tibok ng aking puso, at gumawa ako ng isang mapangahas na pasya. Yunshu, dali kunin mo ang kaong sandalwood sa ilalim ng aparador. Hindi maintindihan ni Yunshu ang dahilan, ngunit ibinigay pa rin niya ito sa akin. Pagkatapos, ibinigay ko sa kanya ang sanggol na hindi pa mulat ang mga mata, at isiniksik sa kanyang mga bisig. Buhatin mo siya at gumapang palabas sa butas ng aso sa likod ng bulwagan. Maghintay ka sa ilalim ng pinakamalaking punong akasya sa labas ng palasyo. Mahal na ginang, kailangan ninyong magmadali. Pagkatapos ay kinuha ko mula sa kaong sandalwood. Dumukot ako ng maraming gintong pilak at alahas, at isinilid ng magulo sa isang supot. Pagkatapos ay kinagat ko ang dulo ng aking daliri, at pinahid ang ilang kapansin-pansing bakas ng dugo sa kumot. Isinipa ko ang kandelero at ang tuyong kurtina. Agad itong nagliyab. Sa isang iglap sumiklab ang malaking apoy. Sa gitna ng makapal na usok, tumalon ako palabas sa kabilang bintana. Sa likuran, agad na sumunod ang magulong sigawan at paghingi ng saklolo. May sunog, may tao pa sa loob. Nasa loob pa ang mahal na ginang. Hindi ako nang ahas huminto kahit isang hakbang. Lalong hindi ako nang ahas lumingon. Sa ilalim ng takip ng gabi, nagkita kami ni Yunshu sa ilalim ng puno ng akasya sa labas ng tarangkahan ng palasyo. At tumakas kami palabas ng kabisera sa gitna ng gabi. Maalog ang karwahe, ngunit ang sanggol sa aking bisig ay kakaibang mabait. Hindi umiiyak at hindi nag-iingay. Naglakbay kami patimog, sa isang baybaying bayan na 1,000 milya ang layo kami nanirahan. Liblib ang lugar na ito. Halo-halo ang mga tao. Walang may pakialam sa aming pinagmulan. Sa pinakadulong silangan ng bayan, bumili ako ng isang sira-sirang bahay na may maliit na bakuran. Mabilis lumaki si Jiao Jiao, at lalo siyang umaasa sa tubig. Sa tuwing lalayo siya sa tubig, nagiging tuyo at mapatla ang mga kaliskis sa kanyang buntot. Wala akong nagawa kundi maghanda ng malaking palanggana sa silid. Araw-araw akong nagpapalit ng malinis na tubig, upang makababad siya roon sa halos buong maghapon. Mahilig siyang igalaw ang munting buntot ng isda, pabalik-balik sa loob ng tubig, na nagpapalikha ng sunod-sunod na tilamsik. Habang tinitingnan ko ang inosente at dalisay na mukha ng bata, madalas kong maisip ang lalaking iyon. Si Yinling. Noong araw na iyon uminom ako ng kaunti. Sa hardin ng palasyo nasalubong ko siyang mag-isa sa tubig, dala ng kalasinggan. Nahumaling ako at ang naalala ko lang ay pilit ko siyang hinalikan. Pagkatapos ay wala na akong maalala. Hindi ko inakalang minsan lang iyon at ako ay nabuntis. Maaari kayang ang nakasalubong ko noon ay isang sirena. Habang iniisip ko lalo akong nababalisa. Isang araw ako ay nagsasampay ng lambat sa bakuran. Sumilip mula sa kabila si Tiang Zhang. Mukhang tsismosa si Luomizi. Bakit ang anak mo ay di lumalabas buong araw? Hindi rin umiiyak ni nag-iingay. Baka may problema ang katawan niya. Sumikip ang aking dibdib, ngunit may maayos na ngiti sa aking mukha. Mahina na ang katawan ng bata mula pagkabata. Takot siyang may sinagan ng hangin. Halos 1 taong gulang na. Mahina pa rin ang katawan. Masyado mo lang siyang inaalagaan. Makinig ka sa payo ng tiyahin. Ang bata ay kailangang palakihin ng simple. Ilabas at paarawan para mas mabilis lumaki. Oo, kapag mas malaki na siya tiyak na ilalabas ko. May sasabihin pa sana si Tiang Zhang. Lumabas si Yunshu mula sa bahay, may dalang isang palanggana ng tubig. Nadulas ang kanyang paa. Nabuhos ang tubig sa paanan ni Tiang Zhang. Aray, wala ka bang matabata ka? Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Nang makita ko iyon agad akong lumapit at humingi ng paumanhin. Saka ko siya naihatid palayo. Isinara ko ang tarangkahan ng bakuran. Doon lamang nakahinga ng maluwag si Yunshu. Mahal na ginang, kanina ay halos ikamatay ko sa takot, akala ko ay pipilit siyang pumasok. Kailangan nating maging mas maingat sa susunod.
Sa gabi biglang nilanat ng mataas si Jiao Jiao. Napakainit ng buong katawan niya. Walang lakas na nakalaylay sa tubig ang maliit niyang buntot ng isda. Pati ang mga kaliskis sa buntot ay naging mapatla. Wala nang kintab, balisa na ang aking puso. Mahal na ginang, ano na po ang gagawin natin? Kung tatawag tayo ng manggagamot, at makita ang buntot ni Jiao Jiao. Hindi maaari hindi tayo pwedeng tumawag ng manggagamot. Bigla kong naalala, parang may sinabi ang matatanda sa bayan. Sa kailaliman ng bahura sa silangan, may isang halamang dagat na nakagagamot ng lahat ng sakit. Wala na akong magawa kundi subukan kahit walang kasiguruhan. Kaya mag-isa akong nagdala ng parol, at palihim na nagtungo sa dalampasigan sa dilim. Napakalamig ng hangin sa dagat sa gabi. Humahampas sa mukha na parang kutsilyo. Dagdag pa ang mga batong bahura na basa at madulas. Halos wala akong makita sa daan. Sa isang pagkakamali ay ilang beses akong nadapa. Nagkasugat ang aking tuhod at mga palad. Nang halos mawalan na ako ng pag-asa. Sa loob ng isang tagong siwang ng bato, may kumikislap na halamang dagat na may malamlam na asul na liwanag. Sa wakas ay natagpuan ko rin. Maingat kong pinitas ang halamang dagat, at dali-daling umuwi. Pagdating sa bahay, umiiyak na tumakbo papalapit si Yunsho. Mahal na ginang, buti na lang at bumalik na kayo. Si Jiao Jiao siya parang malapit ng mamatay. Tumakbo ako papasok ng bahay. Nakita ko si Jiao Jiao sa paliguan na halos hindi na humihinga. Ang kanyang maliit na mukha ay sobrang namumula sa init. Agad kong dinurog ang buwan ng tiles, at hinalo iyon sa tubig. Unti-unti ko itong ipinainom kay Jiao Jiao. Nang malapit ng magbukang liwayway, sa wakas ay bumaba ang lagnat ni Jiao Jiao. Dumilat siya. Mahinang tinawag akong ina. Sa tuwa ay napaiyak ako. Mahigpit ko siyang niyakap sa aking dibdib. Ngunit sandali lang ang aking saya. Dahil dumating ang bagong problema. Kahit may ginagawa si Yunsho na pananahi, napakaliit lang ng kinikita. Sapat lang para sa aming pang-araw-araw. Isang araw ay hawak ni Yunsho ang isang walang lamang tapayan ng bigas. Puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Mahal na ginang, kung hindi na tayo makaisip ng paraan, wala na tayong maisasaing. Tiningnan ko si Jiao Jiao na mahimbing na natutulog sa kama. Nagpasya ako at tinawag si Yunsho. Bantayan mo ang bahay, lalabas ako sandali. Pumunta ako sa pinakamalaking sanglaan sa bayan. Balak kong isanla ang isang jade na palamuting may ukit na dragon. Ito ang naiwan ni Yinling noong gabing iyon, na naisama ko sa bag noong ako ay tumakas. Ang may-ari ng sanglaan ay isang tusong lalaking nasa gitnang edad. Kinuha niya ang jade, at isang tingin lamang, ay nagbago na ang kanyang mukha. Agad niyang ibinalik sa akin ang jade. Binibini, napakahalaga ng bagay na ito. Hindi ito kayang tanggapin ng aming tindahan. Mas mabuti pong maghanap kayo ng iba. Biglang kumabog ang aking dibdib. May masama akong pakiramdam, kaya itinabi ko ang jade. At agad na umalis. Kakaalis ko pa lamang ng ilang hakbang, nang mapansin ko, na may dalawang lalaking palihim na sumusunod sa akin. Naipit nila ako sa isang eskinita na walang labasan. Sa sandaling iyon ay may isang matangkad na aninong biglang bumaba mula sa itaas. Sa ilang galaw lang ay napabagsak niya ang dalawang lalaki. Takot na takot ako, ngunit naglakas loob pa rin akong tumingala para makita kung sino ang nagligtas sa akin. Nang makita ko ng malinaw, parang bigla akong nahulog sa isang balon ng yelo. Kilala ko ang lalaking ito. Nakita ko na siya noon sa palasyo. Siya ang personal na bantay ni Yinling. Ang pangalan niya ay Qin Feng. Lumuhad siya sa harap ko nang nakatuwad ang isang tuhod. Mahal na consort Su, matagal na kayong hinahanap ng emperador. Paumanhin nagkakamali kayo ng tao. Nagpadala ang emperador ng napakaraming tao upang hanapin kayo sa buong hilaga at timog. Hanggang sa matunton kayo mula sa isang perlas na palamuting isinangla ninyo noon. At dito kayo natagpuan. Binibining luwas sumama na kayo sa amin pabalik. Sinabi ng emperador, basta kayo ay bumalik, hindi na niya kayo pananagutin sa nakaraan. Tiningnan ko siya, at bigla akong natawa. Bumalik sa lugar na kumakain ng tao. At hayaang matuklasan ninyo na ang anak ko ay isang halimaw. At igapos ninyo siya sa balangkas ng parusa. Halimaw, siya ay anak ko, hindi siya tao. Hindi ako sasama sa inyo. Kung may aarestuhin kayo, ako na lang. Huwag ninyong gagalawin ang anak ko. Tumalikod ako upang tumakas, ngunit hinawakan ni Qin Feng ang aking pulsuhan. Napakalakas ng kanyang puwersa. Hindi ako makawala. Bitawan mo ako. Paumanhin. Gumawa ng senadoryas si Qin Feng. Agad na lumabas ang ilan pang bantay mula sa dilim. At pinalibutan nila ako. Sa sandaling iyon, isang malambing at pamilyar na boses ang biglang umalingaw-ngaw. Ay, hindi ba ikaw si Kapatid Su? Nagtago ka pa sa ganitong liblib na lugar. Talagang pinaghirapan kitang hanapin. Dahan-dahan at matigas akong lumingon. Nakita ko si Consort Juan na napapalibutan ng mga aliping babae at eunuko. Marahan siyang naglakad papalapit. Kapatid Su, bakit mo pa pinili ang ganitong kapalaran? Nakipagrelasyon sa isang lalaking walang pangalan.
at nagsilang ng bastardo, at umasa pang sunugin ang ebidensya. Akala mo ba ay mangmang ang emperador? Lumapit si Consort Hua sa aking harapan. Ginamit ang mahahaba niyang kukong may pulang pinta. Inangat ang aking baba. Talagang nais kong malaman, sino ang lalaking iyon, na nagawa pang isuko ang karangyaan at yaman. Mas mabuti pang ipakita mo sa akin, kung kanino kahawig ang anak mong isinilang sa kasalanan. Pagkatapos ay sinenyasan niya si Qin Feng. Pinuno Qin, bakit hindi mo pa ilabas ang batang iyon? Huwag, buong lakas akong nagpumiglas. Parang baliw na pilit bumabalik. Agad na sumugod ang dalawang bantay. At inipit nila ako sa magkabilang panig. Wala akong magawa kundi manood. Pinangunahan ni Qin Feng ang mga tao sa pagbukas ng pintuan ng aking bakuran. Bitawan ninyo ako kayong mga hayop. Tinakpan ni Consort Hua ang kanyang bibig at marahang tumawa. Punong-puno ng kasiyahan ang kanyang mga mata. Suluo Yuan, tapos ka na. Pinakakinamumuhian ng emperador ang pagtataksil. Hindi mo lang siya ipinagkanulo. Nagsilang ka pa ng isang bastardo. Alam mo ba kung ano ang magiging kahihinatnan mo? Paghiwa-hiwalay o paghila ng 5 kabayo. Sa kawalan ng pag-asa ipinikit ko ang aking mga mata. Hindi nagtagal ay lumabas si Qin Feng. May mabigat na mukha siyang lumapit kay Consort Hua. Mahinang sinabi, mahal na ginang. Walang tao sa loob. Nanigas ang ngiti sa mukha ni Consort Hua. Walang tao, paano mangyayari iyon? Hindi mo ba sinabi na dito siya nakatira? Personal na nakita ng aking mga tauhan na pumasok siya sa bakurang iyon. Hindi maaaring magkamali. Nasaan siya ngayon? Isang buhay na tao. May kargang sanggol. Hindi naman lilipad iyon. Hukayin ninyo kahit 3 talampakan ang lalim. Hanapin ninyo sila para sa akin. Agad na naghiwa-hiwalay ang mga bantay. At nagsimulang maghalughog sa bawat bahay sa paligid. Umabot sa lalamunan ang kaba ng aking puso. Saan makapagtatago si Yunsho kasama si Zhao Zhao? Napakaliit lang ng bayan. Mabilis silang matatagpuan. Sa sandaling iyon, isang bantay ang nagmamadaling nagulat, mahal na ginang, nahanap na po. Sa sira-sirang templo sa kanlurang bahagi ng bayan, di naglaon ay dinala ng 2 bantay si Yunsho. Gulong-gulo ang buhok ni Yunsho. May mga sugat ang kanyang mukha. Mahigpit niyang yakap ang isang sanggol. Mayabang na lumapit si Consort Hua. At biglang inagaw ang bata. Hayaan mong makita ko kung ano ang itsura ng bastardo. Marahas niyang hinayla ang kumot. Ngunit sa susunod na sandali, bigla niyang ibinato palabas ang sanggol sa kanyang bisig. Hindi na ako nag-isip. Agad akong kumawala sa mga bantay. Tumalon pasulong upang saluhin siya. Nabigla ang lahat ng bantay at mga aliping babae at yunuko. Diyos ko, paano siya nagkaroon ng buntot ng isda? Isa itong halimaw. Namuti rin ang mukha ni Consort Hua sa takot. Hahalimaw, Suluo Yuan. Talagang nagsilang ka ng ganitong halimaw. Lumingon siya upang tingnan si Qin Feng. Pinuno Qin, ito ay masamang palatandaan. Dali patayin ang munting halimaw na ito. Upang alisin ang salot para sa maharlikang angkan. Natigilan si Qin Feng. Tinitigan niya si Zhao Zhao sa aking bisig. Napakakomplikado ng kanyang tingin. Ngunit hindi siya kumilos. Nang makita ni Consort Hua na hindi kumilos si Qin Feng, agad siyang nataranta. Qin Feng, huwag mong kalimutan. Ikaw ay ipinadala ng emperador upang asikasuhin ang bastardo na ito. Mahigpit na hinawakan ni Qin Feng ang hawakan ng kanyang espada. Halatang nag-aalangan siya. Yakap ko si Zhao Zhao. Unti-unti akong umatras. Sino mang manggahas sa anak ko, ipaglalaban ko siya hanggang kamatayan. Nabigla si Consort Hua sa aking tindig. At agad na nagnitngit sa galit. Labis na ang iyong kapal ng mukha. Mga tao, hulihin ang babaeng halimaw na ito at ang kanyang munting halimaw. Nagtinginan ng ilang bantay. Bitbit ang mga espada ay lumapit sila sa akin. Yakap ko ang bata, wala na akong uurungan. Sa kawalan ng pag-asa ay tinitigan ko ang kumikislap na mga talem. Sa sandaling iyon, isang malamig at mababang tinig ang nagmula sa bungad ng eskinita. Tigil si Yinlin. Lahat ng naroon, pati si Consort Hua, ay lumuhad. Nagbibigay galang sa emperador. Hindi pinansin ni Yinlin ang sinuman. Direktang bumagsak ang kanyang tingin sa aking bisig. Na umiiyak pa rin. Sa katawan ni Zhao Zhao nalantad ang buntot ng isda. Napakakalmado ng kanyang mukha. Yakap ko si Zhao Zhao. Sa sobrang kaba ay halos hindi na ako makahinga. Nakaluhod sa lupa si Consort Hua. At hindi na makapaghintay na magsumbong. Mahal na emperador si Soluo Yuan ay nakipagtalik sa iba. At lihim na nagdalang tao. Ang isinilang niya ay hindi tao. Isa itong halimaw. Ang ganitong nilalang na isinilang ay isang malaking kapahamakan ng bansa. Pinapakiusap ko sa inyo, emperador. Iutos ninyo na sunugin agad ang mag-inang halimaw na ito. Upang mapayapa ang kalooban ng sambayanan. Katatapos pa lamang ng kanyang sinabi, ay naramdaman ko ang isang matalim na titig na bumagsak sa akin. Hindi ko na malayang mas hinigpitan ko ang yakap kay Zhao Zhao. Hindi ko napigilan ang pagpatak ng luha. Emperador, nakikiusap ako.
Maawa kayo sa kanya. Isa lamang siyang bata, wala siyang alam sa anuman. Kung may papatayin kayo ako na lamang. Huwag ninyong saktan ang aking anak. Nanatiling walang emosyon ang mukha ni Yinlin. Dahan-dahan siyang yumuko. Inakala kong siya mismo ang sasakal sa aking anak. Ngunit hindi ko inakalang lalampas ang kanyang kamay sa akin. At marahang damaykit sa buntot ng isda ni Zhao Zhao. Si Zhao Zhao na kanina ay umiiyak pa. Sa sandaling siya ay mahawakan, ay biglang tumigil sa pag-iyak. Tinuksan niya ang kanyang malalaki at makinang na mata. At mausisang tumingin sa lalaking nasa harap niya. Inabot pa niya ang kanyang munting kamay. At hinawakan ng isang daliri ni Yinlin. Ang dulo ng daliri ni Yinlin. Marahang hinaplos ang masisikip na kaliskis sa buntot ni Zhao Zhao. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga mata. At marahang tumingin sa akin. Bakit ka tumakbo? Natigilan ako. Hindi ba dapat tanungin niya kung bakit ako nagsilang ng halimaw? Nang makita ito ni Consort Hua, agad siyang sumugod pasulong. At hinawakan ang leleyan ng balabal ng emperador. Mahal na emperador, isa itong halimaw. Huwag po kayong malinlang nito. Biglang nanlamig ang titig ni Yinlin, umalis ka. Agad na namutla ang mukha ni Consort Hua. Mahal na emperador, ayokong ulitin pa ito. Tumayo si Yinlin. Sa harap ng lahat, binuhat niya kami ni Zhao Zhao mula sa lupa. Hindi ko na malayang nagpumiglas ako. Huwag gumalaw, gusto mo bang mahulog siya? Agad akong hindi na gumalaw. Binuhat niya kami at tumalikod na umalis. Agad na sumunod si Qin Feng. Mahal na emperador, tungkol kay Consort Hua at sa mga ito. Ikulong si Consort Hua dito. Bawal bumalik sa kabisera nang walang pahintulot. Tungkol naman sa iba, palpak sa tungkulin. Nakagambala sa banal na paglalakbay. Kayo na ang tumanggap ng parusa. Hanggang sa may karga ako sa karwahe. Tutang pa rin ang aking isipan. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit hindi niya kami pinatay? Hindi lang hindi pinatay, inanagot pa niya si Consort Hua dahil sa akin. Inilapag ako ni Yinlin sa isang higaan na may malambot na kutsan. Pagkatapos ay umupo siya sa tabi. Ipinikit ang mga mata upang magpahinga. Hindi siya nagsasalita, mas lalo akong hindi naglakas loob magsalita. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Huminto ang karwahe, hindi kami bumalik sa kabisera. Sa halip ay dumating kami sa isang lugar. Isang tabing dagat na villa na hindi ko pa kailanman nakita. Binuhat ako ni Yinlin pababa ng karwahe, at diretsyong dinala sa pangunahing silid. Ligtas ang lugar na ito. Walang mang-aabala. Magpahinga ka ng mabuti. Pagkasabi niya ay tumalikod na siya upang umalis. Sandali, tinawag ko siya. Huminto siya, at lumingon sa akin. Tinipon ko ang aking lakas ng loob. At itinanong ang pinakamalaking palaisipan sa aking puso. Bakit ganito si Zhao Zhao? Bakit hindi mo kami pinatay? Nanahimik si Yinlin. Hinay pa ng hangin sa dagat ang kanyang mahabang itim na buhok. Matagal siyang nag-isip, bago siya marahang nagsalita. Matagal ko nang hinihintay ang batang ito. Hindi na nagpaliwanag pa si Yinlin. Umalis na siya. Sa mga sumunod na araw, kami ni Zhao Zhao ay nanirahan sa villa na ito. Bagamat hindi nilimitahan ni Yinlin ang aming kalayaan, ngunit may mahigpit na bantay sa labas na pinamumunuan ni Qin Feng. Wala kaming mapuntahan. Gayunpaman, ang mga kondisyon dito ay mas mainam ng 1,000 beses kaysa sa lumang bakuran sa Haiyu. Ang pinakamahalaga, may napakalaking lawa sa loob ng villa. Masayang-masaya si Zhao Zhao roon na parang tunay na munting isda. Araw-araw dumarating si Yinlin. Ngunit sa karamihan ng oras, tahimik lamang siyang nakaupo sa gilid ng lawa. Pinagmamasdan si Zhao Zhao na naglalaro sa tubig. Kung minsan ay inaabot niya ang kanyang kamay, hinahayaan niyang hawakan ni Zhao Zhao ang kanyang daliri. Minsan ay siya mismo ang nagpapakain kay Zhao Zhao ng isang asul na perlas na dinurog ko. Gustong-gusto siya ni Zhao Zhao. Higit pa kaysa sa akin na kanyang ina. Sa araw na iyon ay nagmamadaling tumakbo si Yunshu papunta sa akin. Punong-puno ng kaba ang kanyang mukha. Mahal na ginang, may masamang balita. May dumating mula sa kabisera. Sino ba sila? Mga tauhan ba ng Imperatress Dowager? Di naglaon isang matandang yaya na maayos ang kasuotan. Ay dumating sa harap ko kasama ang ilang aliping babae. Mahal na consort, so ang kalusugan ng Imperatress Dowager ay maayos. At labis niyang namimiss ang emperador. Kaya inutusan niya ang aliping ito na anyayahan ng emperador pabalik sa palasyo. Bukod dito, narinig ng Imperatress Dowager na kayo ay nagsilang ng anak para sa emperador. Siya ay lubos na natuwa. Pinagpapahinga niya kayo ng mabuti. Kapag bumuti na ang inyong kalagayan, ay sisanduan kayo at ang munting prinsipe upang bumalik sa palasyo. Sunduin kami pabalik sa palasyo. Ibig bang sabihin ay ilalantad sa lahat ang lihim ni Zhao Zhao.